So, ang China, mga sangkay, ay nabisto o nadiskubre nga po ang kanilang mga istruktura na kung saan ipinatayo doon sa West Philippine Sea. At for the first time, mga sangkay, nakita po ng ating mga mata yung talagang aktual na mga building na pinatayo ng China. Ngayon, ang Pilipinas ay walang ganun, mga sangkay. Kung mayroon man po tayong mga pinaka-detachment doon, wala po. Wala po sa kalahati man lang, mga sangkay, sa China. So ngayon, mayroon pong nag-suggest na kung saan magpatayo ng mga istruktura doon ang Pilipinas, kagaya ng ginagawa ng Vietnam at China. Well, uubra kaya ito, mga sangkay. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So, sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Okay? Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito mga sangkay, meron po ako ipapagawa sa inyo ngayon. Ito po yun. Kung kayo ay nanonood sa Facebook, okay? Kung kayo ay nanonood sa Facebook, gawin nyo ito. Ayan, makikita nyo po yung video. Kunwari, ito po yung video na pinapanood nyo ngayon mga sangkay. May makikita nyo po yung tatlong tuldok sa bandang itaas. So, ang gawin nyo lamang mga sangkay, pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then, lalabas po dyan mga sangkay yung, eto po, yan ang lalabas. Pindutin nyo po yung show more. Ayan po, yung may plus. Okay? Show more, and that's it mga sangkay. Ganun lamang po, kadali. Ulitin natin mga sangkay. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok na makikita sa taas. Then, lalabas po yung show more. At pagkatapos nun mga sangkay, eto, gawin nyo, may makikita kayong bell na nasa itaas. Ayan po, katabi po ng subscribe. Pindutin nyo po yung bell na yan, tapos pindutin nyo rin po yung all. Okay? Kung kayo ay nasa Facebook. Alright. So, ito na nga mga sangkay. Maganda itong pag-uusapan natin dahil isa pong eksperto na dati mga sangkay kinakainisan natin ito pagdating po sa West Philippine Sea. Itong si Carpio. Pero, tayo naman mga sangkay, gaya na sinabi ko, wala na po tayo sa politics. So, any suggestion, okay? Anything na pwedeng makatulong po sa ating bansa, especially dyan sa West Philippine Sea, ay wini-welcome po natin. So, itong si Carpio, mga sangkay, nag-suggest ng pagpapatayo ng mga struktura doon po sa Ayungin Shoal. Matapos ang pag-atake nitong China. Pag-atake hindi po sa pamamagitan ng mga bala, mga sangkay, kundi persang pag-atake, gamit pa lamang po yung kanilang mga malalakas na barko. At nakita naman po ng buong mundo, no, ang China ay napakarami na pong mga pinatayo doon na kagulat-gulat, mga sangkay, kung bakit meron na pong mga ganong klaseng building doon sa West Philippine Sea. So ayon po dito, dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ayon po sa kanya, the Philippines should build a structure on Ayungin Shoal following the latest attacks against Filipino vessels in the West Philippine Sea. Sinabi ko na rin yan mga sangkay, di ba? Ewan ko, nanonood kayo sa mga vlog ko. Ang lagi po natin binabanggit dyan na ang kailangan po talaga ng Pilipinas is magpatayo po ng mga istruktura doon. Kagaya po ng ginagawa ng Pilipinas at Vietnam, di ba? Ang Vietnam talagang agresibo sa pagpapatayo sa mga lugar, mga sangkay sa West Philippine Sea na hawak na po nila. The same. Ganun din po sa China. Bakit ang Pilipinas hindi magpatayo ng mga ganong klaseng struktura, di ba? So ayon po dito, we will put up civilian structure to Ayungin Shoal. Ayon po ito kay Carpio. For example, magtayo tayo ng lighthouse or Marine Scientific Research Center. Kasi Ayungin Shoal is part of our exclusive economic zone. Tayo lang ang pwedeng magtayo ng istruktura doon, exclusively. Tama o hindi? Ako na sasagot. Tama yung sinabi niya mga sangkay, magpatayo doon. Kasi ang China at Vietnam, kaya po sila ganung kalalakas ang loob kasi may mga pinatayo doon silang mga istruktura.
Di ba nga nakaraan mga sangkay, pinakita po natin yung mga istruktura mismo na pinatayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Na talagang akala mo, syudad. Gumawa po sila ng maliit na syudad dyan sa West Philippine Sea. Habang tayo mga sangkay, angkin ng angkin tayo, turo tayo ng turo na atin yan, pero wala naman tayong ginagawa. Kaya tama yung sinabi ni Carpio, mga sangkay, no? Sabi niya, magtayo tayo ng lighthouse or Marine Scientific Research Center. Actually, hindi lang yan. Mas marami pa dapat, mga sangkay, no? So, we are exclusively the only ones who can put up structure there. Sabi po ni Carpio, dapat yun ang gawin natin. Instead of sending military supplies, we will be sending later on civilian supplies. Iko-convert natin yung activity from military to civilian. Okay. Pero sa tingin ko, kailangan din po ng mga sundalo, Kasi hindi naman pwedeng ano. Pero tama po siya sa part na to na instead na mag-send ng mga military supplies, bakit hindi tayo magpatayo ng mga struktura doon? Kasabay niyan, siyempre, kaya kakailangan din ng mga sundalo doon. Kasi kung ang China ginagawa yan, why don't? Bakit hindi tayo? Bakit hindi natin magawa yan? Ano ba? Sila lang ba yung pinagpala ng Diyos? Sabi po dito, putting up a structure could also preserve and protect the marine environment in the area. Diba? Nakaraan ko pa yung sinasabi, guys. Matitigas lang talaga yung ulo nila. Pero totoo din talaga Kung wala po tayong gagawin dyan sa West Philippines, kagaya po ng ginagawa nila ng pagpapatayo ng mga istruktura, ay, olats, guys. Wala. Mamimiligro tayo dyan sa West Philippine Sea. So, sabi po dito, the first thing that we should do is recall our ambassador in Beijing. We have to calibrate it. Mag-umpisa tayo dyan sa recall muna. Yung extreme measures saka na yon. Wag muna. Carpio said expelling Huang. Ito. Di ba maraming nananawagan na itong si Huang i-expel. Ayun, sabi po ni Carpio, wag muna. That's very serious already. Kapag nag-escalate na, normally before you expel the ambassador, i-expel mo muna yung lower officials. Hindi yung ambassador. Mabigat yun. Tama siya, mga sangkay. May punto siya dito. Kasi mas matindi po kung ambassador ang i-expel dyan. Nako, lalala ang situation. Baka magkaanuhan pa yan mga sangkay. So, what is your opinion, guys? Tingin nyo ba tama si Carpio na... Tama si Carpio at ako. Isama ko na yung sarili ko kasi nakaraan ko pa ito sinasabi mga sangkay. Tama ba kami na kailangan magpatayo din ng mga istruktura dyan sa West Philippine Sea, ang Pilipinas, kagaya ng ginagawa ng Vietnam at China? Well, i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, invite you, meron po akong Facebook group. Ito, private group ito para lamang po, exclusive para lamang po sa mga solid sangkay. So kung ikaw ay solid sangkay 100%, hanapin mo po ito sa Facebook, Hukbong Solid Sangkay din. Mag-join ka at i-approve ka ng mga admin. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.